Hi, hello mga guys, si Admin Rich po ito at tayo po ngayon ay live, no? Meron lang po tayong issue na ating kokomentuhan, no? So mga kaibigan, please share the video dahil alam naman po natin na tayo po ay talagang andito pa yung pagka-shadow ban. So please share po video po natin para at least ay mapanood naman po ng iba, no? So, ito po mga kaibigan, meron po tayo ngayong papakinggan na interview. Talagang etong grupo ni Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo, ay talaga pong seryosong-seryoso sa kanilang ginagawa ngayon mga kaibigan na gusto po nilang ihiwalay ang Mindanao, no? Dito po sa Luzon at saka sa Visayas. Mga kaibigan, meron po ba akong audio? Yan. Please comment po kung may audio ako. Gandang hapon po, no? Paki-comment nga po kung may audio ako, baka salita ako ng salita tapos wala naman pala akong audio, no? So mga kaibigan, papakinggan po muna natin ito itong tunpong okay. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, who has been tasked to lead the signature campaign for the secession of Mindanao. See, Carpio warns Alvarez could face sanctions, pointing to a provision in the Code of Conduct that government officials must not be disloyal to the Republic. Joining us now to explain this new push for an independent Mindanao is... Ito pong si Alvarez ang nangunguna po sa pangangala po ng pirma, no? Para po matuloy yung pinupush nila na paghihiwalay ng Mindanao. So sila po dito ay talagang seryoso na ginagawa nila. So kailangan po natin itong itakel, no, mga kaibigan. At makikita niyo po dito, meron pong paninisi na naman sa present administration. So pakinggan po niyo mga kaibigan at i-share po natin itong video na to para malaman din po ng ibang tao ang ginagawa nila ngayon na talaga namang masasabing ridiculous, no? Okay. Congressman Alvarez himself. Congressman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. Good afternoon. All right. So first off, we were able to speak to a lot of officials, several officials since your call for secession. I was able to speak with Attorney Sema, Deputy Parliament Speaker, the other day. Plainly, he's saying secession is not the solution. That you can speak for Mindanao for Mindanaoans on so many issues, but this is not one of them. Who are you speaking for, Congressman Alvarez? Well, Carmina, first of all, I really respect their position. Now, dito po sa Davao, ang sentiments po namin ay mukhang hindi naman kasi masyadong maganda yung serbisyo na nakukuha namin from the national government ngayon. But you were elected by the people to take care of the needs of the people as well, Congressman. Not just Yes, to look to the national government. Mga kaibigan, sandali lang. To, kita nyo, may paninisi sa present administration. Hindi naman daw maganda masyado ang nakukuha nilang serbisyo. Mga kaibigan, kaya nga nandyan silang mga kongresista, di ba? Kaya nandyan silang mga kongresista sa bawat distrito ng Davao dahil yan ang trabaho nila. Ang talagang make sure na maging maganda talaga ang serbisyo diyan sa Davao. And the fact na mga kaibigan na sila yung tatanggol ng kanilang mga budget, kung magkano ang dapat na ilaan, at kung paano yan, para saan yan, yung mga budget na yan, sila mga kaibigan. Pero ito, sinisisi niya ngayon sa national government na hindi daw sila nakakakuha ng magandang serbisyo. Ang tanong, ano ginagawa niya sa Kongreso? Diba? Tuloy natin. To help your constituents. You're there. You're in a position to affect change. Go ahead. Correct. Yes, that's true. Correct si But Carmina. look at this time, Carmina. Walang tigil yung ulan. Unprecedented yung flooding dito sa Davao del Norte. Why? Because when the new administration... Sandali. Nagkaroon ng sandali.
skip natin, skip. when the new administration took over, 2023 budget, majority of major infrastructure projects, that includes flood protection, na-cancel ng present administration. 2024 budget, ganun din ang ginawa. Ito yung pinrogram ng DPWH after consultation with the regional development councils. But this government, or there were governments or administrations that came before this, and we know that certain infrastructure, especially infrastructure projects and flood control programs, they don't happen overnight. Can you remind me again, Congressman, are you on your last term? So you've been there for quite a while. Yes. And ito Mga kaibigan, sinasabi ni Carmina, andyan ka, no? Matagal kayo sa katungkulan, 6 na taon kayo. Pagkatapos, isisisi nyo ang pagbaha sa new administration? Ibig ba sabihin nito, mga kaibigan, ang ginawa nila ay parang pakitang tao. Yung mga proyekto ng mga flood control, ibig ba sabihin yan, ginawa nyo lang ang proyekto ng flood control sa panahon na paalis na ang inyong Pangulo? So, kita nyo mga kaibigan talagang makikita natin may katiwalian dito mga kaibigan na kaya nagkakaganito ngayon ang Davao, no? Dahil meron palang katiwalian. So, sa sinasabi niya mga kaibigan, parang inaamin na rin ni Pantaleon Alvarez na ang Duterte administration ay nag-umpisa ng proyekto nila ng mga flood control sa Davao sa panahon na paalis na ang Pangulo Duterte. Para nang sa ganon, mga kaibigan, siguro maisubi nila yung ibang mga budget at para sabihin na, eto, may mga proyekto kami, pero paalis na pala sila. Kasi kung titingnan natin, 6 na taon sila mga kaibigan, 6 na taon. Enough na ang 6 na taon mga kaibigan, nang sa ganon sila ay makatapos sa kanilang flood control project. Pero bakit hindi nila natapos at ngayon ay kanilang isinisisi sa new administration? You're kidding me. Talaga naman, ano? Pakinggan natin. Flood control, Carmina, these are big amounts, no, na hindi ito binibigyan sa isang budget season. Minsan multi-funding ito multi-year funding. Ang problema, meron mga naumpisahan tapos pinahinto. Di ngayon, pagka ganitong umuulan, nagigiba ulit yung inumpisa na proyekto. So, sayang. Para ka nagtapon ng pera ng gobyerno. So, ibig mo ba sabihin, sa 6 na taon nyo, wala talaga kayong tinapos na flood control? You're kidding me na naman. Nakakatawa kayo. Or baka totoo yung sinabi ko kanina, na nag-umpisa lang kayo ng inyong flood control nung panahon na paalis na ang inyong Pangulo. So, ibig sabihin, kayo ang may kasalanan nito. Dahil, wala kayong vision. Hindi niyo tinitingnan ahead of time kung ano ang pupwedeng mangyari sa Davao. Hindi kayo tumitingin sa magiging epekto ng climate change. So, nasa inyo ang kasalanan. Wala sa present administration. Dahil ang present administration ay 1.5 taon pa lang. Nakakatawa ka, Pantaleon Alvarez. Tuloy natin.
As you're speaking, Congressman Alvarez, really the video that we've been showing our viewers, devastating, heartbreaking, the landslides that have been happening, the flooding that has been happening there in the region. Here's the thing. The so-called People's Initiative, you stood up against that. You're standing up against that, saying it is not genuine. There is no clamor. There are more important issues. You said that about the People's Initiative. How is that initiative now different from your call to secede? I talked to, as I mentioned, several officials in the past days. Since your call to secede, there is no clamor. That's what they're saying. There are more important issues. That's what they're saying as well. And you look at the flooding and the landslides, that's where you need to focus on. That's what they're saying. And not this call to secede. How do you defend yourself against that? Correct, di ba? So, tama yung sinasabi ng mga kongresista at ng MNLF, ng Bangsamoro, mga kaibigan, na sila ay nagbigay ng official statement na ayaw nila, tinututulan nila, no, mga kaibigan, yung Bangsamoro at MNLF, tinututulan nila ang sinusulong ni RRD. Kasi hindi naman yan ang kailangan eh. No? At anong sabi ng MNLF at saka ng Bangsamoro? Sila ay ini-enjoy na nila, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon na mas peaceful na daw. Tahimik na daw. At mga kaibigan, mas nararamdaman nila na sila ay belong sa pamahalaan sa Pilipinas. Dahil nararamdaman na nila ang bagong Pilipinas na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kahit mismo ang Bangsamoro at ang MNLF ay hindi talaga hindi sumasang-ayon sa gusto ni na RRD at saka ni Pantaleon Alvarez. At ngayon sinisisi ang present administration. Hello, 1.5 year lang ang Marcos administration. Kung matino kayo, kung yung 51 billion na ibinigay kay Pulong Duterte ay inilagay niya diyan sa proyekto ng flood control. Mga kaibigan, hindi magbabaha sa Davao. 51 billion is 51 billion. It's too big. Napakalaki ng 51 billion. Ang kapal ng mukha nyo, no? Para sabihin yan sa ating present administration, ang laki-laki ng 51 billion. Tuloy natin, ha? Yung solution, Carmina, let's say, no, yung flooding, andyan na. Ito nga, dahil nga huli kami palagi sa priority. Kung hindi huli, Are you sure? 6 na taon ang inyong Pangulo ay taga Davao. Huli kayo lagi sa priority? Kaya naman pala nagkaroon ng 51 billion. Talaga naman. Ako talaga ay pinapatawa ni Alvarez, ano? Grabe, pareho sila ni RRD na may pagkasinungaling. Tuloy natin, ha, mga kaibigan. Eh, pagka ganyan, ano pang aasahan namin sa gobyerno? So we have to find a way kung saan ay yung namang mga concerns ng tao dito ma-address ng gobyerno. Hindi niyo ho ba yun kahit Sino sa inyo ang tumutulong ngayon na nagbabaha sa Davao? Sino ang tumutulong sa inyo? Diba? Andyan ang Speaker Martin Romualdez. Andyan ang national government. Hello! Kung taxes ang pag-uusapan, ang laki ng taxes ng Metro Manila, ng Luzon. Ang Mindanao, kaunti lang. Paano kayo magso-survive? Hindi mo ba alam na kapag merong mga disaster dyan sa Mindanao, sino ang talagang nakakatulong? National government. Kasi mas malaki ang nakukuhang taxes dito sa Metro Manila kaysa dyan sa Mindanao. Magpakatotoo ka, Alvarez. Kaya nyo lang gusto talaga na ihiwalay ang Mindanao para kayo'y makapaghari-harian. At ituturing nyo inyong sarili na kayo na dyan ang hari. At yung Mindanao na yan ay magiging authoritarian.
socialist republic. Sabi ni Duterte, socialist siya. 'Di ba? So kapag talaga mga kaibigan na ang Mindanao ay nahiwalay, kawawa ang Mindanaoan, kawawa ang mga taga Mindanao dahil hindi kayo magiging democratic. Never. Dahil alam naman natin kung ano ang ideology ni RRD, inamin niya na siya ay isang left. Diba? So, mga kaibigan, hindi yan magpa-prosper. Dahil wala namang call para ihiwalay ang Mindanao. Dahil kahit mismo ang Bangsamoro at MNLF, sinasabi nila na mas tahimik ngayon, mas nararamdaman nila that they belong to the government. Nararamdaman nila na sila ay belong sa Pilipinas. Oh, maganda ngayon ang sinasabi nila. Tuloy natin. I-address. Can't you address that, being that you're a sitting congressman? Ay, hindi kaya ko. Well, how so? Carmina. Why? Kahit anong gawin mo dyan sa House of Representatives, kahit pumasok ka araw-araw, mag-attend ka ng mga committee hearings, sessions, kapag halimbawa, you're not the type na marunong sumipsip doon sa nakaupo, eh talagang wala kang makukuha. So, you're blaming the current leadership of the House of Representatives for the flooding that's happening there in Mindanao as we speak? Logically, yes. Why not put in... Biniblame nila ang present administration sa pagbaha ng Mindanao. 1.5 year lang. Ano ang ginawa nila sa 6 na taon, mga kaibigan? Kung talagang sila ay naging maayos na mga politiko. 'Di ba? 6 na taon. 6 years is 6 years. Natapos sana ang mga flood control nila dyan kung sila ay naging maayos na politiko. Pero anong ginawa nila? Oh, bulsa. Pinataba ang bulsa, mga kaibigan. Tapos ngayon, biniblame nila ang Marcos administration na 1.5 year lang. Ay, nakakatawa talaga, mga kaibigan. Okay, tuloy natin, ha? There's plenty of blame to go around, but there were past administrations and past leaders before we got to this. Why not blame? Tama si Carmina, mga kaibigan. Bakit hindi niya i-blame ang past administration? Dahil sila yung talagang 6 na taon na natapos na, di ba? 6 na taon ang natapos. So, dapat marami na silang nagawa sa 6 na taon, mga kaibigan. Pero bakit biniblame nila? Past administrations and past leaders before we got to this. Why not blame them as well? Oh, di ba? May mga naumpisahan kasi noon eh. Ngayon, pagpasok ng bagong administrasyon, hindi ito tinatapos. Kinancel pa. You know, very different from what Congressman Zia Alonto Adyong said. We interviewed him yesterday as well. This is what he said. He said, in fact, Mindanao has been reaping the gains of having had a Mindanaoan president of the Republic. Oh, kita mo? See, mga kaibigan, Mindanao is reaping the gains of having a Mindanaoan president. Diba? Sa panahon ni Duterte, mga kaibigan, malaki ang budget na inilaan sa Mindanao. At may sinasabi pa na marami daw diyang mga proyekto, mga kaibigan, na mga flood control. Diyan nga daw inilagay yung 51 billion di ba? Sa Davao. Pero kita niyo naman, bumaha ang Davao. No? So, makikita natin ngayon, mga kaibigan, na talagang hindi sila naging totoo sa kanilang mga proyekto. Maaring ang ginawa nila sa flood control, pinabuksan, pagkatapos pinakalkal ng konti, pagkatapos pinasara na. Tapos, ayun, kunwari, ubos na yung pera, yan na yun. Yan na yung proyekto natin. Bilyon-bilyon. Diba? Kaya ano ngayon ang resulta, mga kaibigan? Nagbabaha sa Mindanao. At isa pa yung sinasabi ko nga Mindanaoans, Davaoenos, wake up!
Hindi niyo ba napapansin? Lately, palagi kayong merong disaster. May lindol, bumaha, nagka-landslide and everything. Wake up! There's something wrong. Baka nadadamay kayo sa ginagawa ng inyong mga leader. Baka nadadamay ang Mindanao, ang Davaoenos, sa karma ng inyong mga leader na kunwari ginamit pa ang pangalan ng Diyos, ginamit pa ang prayer rally, kuno, para lang muramurahin ang ating Pangulo. Ginamit ang prayer rally para nang sa ganon ay murahin ang Pangulo natin at sira-siraan. Ngayon, Mindanao, anong nangyayari? No? Ang inyong Pangulo na minamahal ninyo, no, na inyong pinagtatanggol, yan ang nagdadala ng yung karma niya, mga kaibigan. Nadadamay kayo, kaya wake up. Wake up. Huwag kayong magpapabudol. Huwag na kayong magpapabudol kay Duterte. Dahil, mga kaibigan, kapag kayo ay nakiayon sa kanya, magiging kasama kayo sa lahat ng kanyang karma. Huwag kayong makikiayon sa kanya. No? So, patuloy pa natin na nakakatawa. Sinisisi niya ang new administration kaya daw bumabaha sa Mindanao. Nakakatawa talaga. 1.5 year sinisisi niya na bumabaha sa Mindanao dahil daw dito. Tuloy natin. Of the Republic. And that same former president is now calling for the secession of Mindanao. Tell us, Congressman Alvarez, how does that make sense to you? Well, maybe doon sa area niya, ganun yung sitwasyon, no? And I respect his opinion. Pero dito sa amin, dito sa area ko, mukhang hindi. Saglit. Yung isa kasing taga Mindanao na kongresista, sinasabi mga kaibigan na okay naman daw yung nangyayari sa Mindanao, okay naman daw yung mga budget na natatanggap, no? Kasi sa panahon nga ni Duterte, 'di ba? Alam naman natin kung anong ginawa, no? Talagang binusog talaga, no, yung kanyang anak, tapos talagang binibigyan naman talaga ng magandang budget. And even up to now, no? So, yung sabi ng isang kongresista na taga Mindanao. Ngayon, ang sabi ang depensa naman ni Alvarez, baka daw dun sa lugar nila. Pero sa kanila daw ay hindi. Hello! 6 na taon na ang Pangulo ay taga Mindanao. Taga dyan sa lugar niyo. Diba? Paano mo mare-reconcile ngayon yung sinasabi mo na napabayaan ang Mindanao? Samantalang 6 na taon, taga dyan ang Pangulo? Ay, nako. Tuloy natin. Mukhang hindi. Kaya I have to speak for the people also. How do you defend yourself, Congressman Alvarez, from the observation that this call for Mindanao to secede is a shallow call? There's nothing behind it. Well, siguro, Carmina, kasi ito naman, hindi naman to natin iso-shortcut kagaya ng ginagawa sa People's Initiative. Talagang we will take the pain of going around Mindanao, explaining to the people, answering the questions, why and what. But shouldn't it be the other way? You're saying there was a clamor. Why is there a need to explain? If the clamor is coming from the people, why do you need to take the pain to go around to explain to them what this is all about? Halatang sinungaling. Siyempre kasi meron pang ibang hindi nakakaintindi. Hindi naman lahat ng tao kagad-agad naiintindihan nila yung gagawin. No? Ay. Dahil medyo
Single ka pa rin ba at naghahanap na Nagkaroon ng patalastas. So mga kaibigan, nahahalata mo talaga yung kasinungalingan nila, no? Napakasinungaling talaga, mga kaibigan. Unang-una, sabi may clamor daw. Hello. Walang clamor, kundi yan talaga ang gusto nyong i-push at yan talaga ang gusto nyong ipagpilitan sa mga tao, no? So, mga kaibigan. Malaking malaking move. So we have to explain to the people para maintindihan nila at magkaisa talaga. Congressman, various legal experts have already said that, including former Associate Justice Tony Carpio, we also spoke to him yesterday, the chances of this becoming a possibility is zero. That it is an impossibility, according to some. How far are you willing to go to make this a possibility, Congressman? Carmina, I would rather do something rather than be contented with the zero. Kaysa wala kang ginawa, mabuti na yung may gagawin ka. So hanggang saan niyo po dadalhin ito? Hanggang siguro sa punto na ma-realize namin yung advocacy. So hanggang dulo, hanggang magkaroon talaga ng separate at independent Mindanao. Hanggang dulo po. But here's the thing. The MNLF abandoned the call for independence. The MILF abandoned the call for independence. You now have the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. It's been solved. There's been a resolution. And yet here you are steering things up again. Yan po ang pananaw ng iba. How do you defend yourself against that? Yeah. Very divisive po kasi ang dating pangulo, no? RRD, dinidivide po niya ang nation, no? Si PBBM po, ang nation ay kanyang pinag-unite. Pero si RRD ay kanyang ini-split ang nation. Kita niyo mga kaibigan 6 na taon siyang pangulo. Bakit nung 6 na taon siyang pangulo, hindi niya inisip na i-divide yan? Madali niya magagawa yun kasi pangulo siya at saka may pagkadiktador siya. At kapag may ayaw, pinapatsugi niya. So madali niyang gawin yon mga kaibigan. Nung pangulo pa siya ng Pilipinas. Pero bakit niya ginagawa ito? Nung ang pangulo ng Pilipinas ay isang Marcos. Ginagawa niya ito mga kaibigan dahil to save his ass. Kasi urong ang kanyang bayag. Duwag na duwag siya sa ICC. Alam niya kasi mga kaibigan na kapag just in case bumalik ang Pilipinas sa kanlungan ng ICC, nag-rejoin tayo doon. Alam niya na talagang wala talaga siyang pupuntahan. Wala siyang lusot. And even now mga kaibigan na hindi nag-rejoin ang Pilipinas sa ICC, wala pa rin siyang lusot Kasi pwede pa rin pwede pa rin siyang maaresto through Interpol. Dahil mga kaibigan, tayo ay kasapi ng Interpol. Kaya pwedeng maglabas ng warrant of arrest at ang magpapatupad nito mga kaibigan, ang Interpol, 'di ba? So, eto sila ngayon para i-save ang kanilang mga sarili. Dahil natatakot sila Marami sila mga kaibigan na sangkot dito sa war on drugs ni RRD. Sangkot sa AJK. At ngayon, eto na. Payback time. Oras na ng singilan ng kanilang mga pagkakasala. At eto, takot na takot sila. Kaya eto, masyado silang masyado silang desperado na inisip na nila na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas para lang isave ang kanilang mga sarili. Mga kaibigan, ang ginagawa nila dito, hindi para sa bayan hindi para sa mga Mindanaoans, kundi para sa kanilang selfish ambition. Gusto nilang maghari-harian. Kung ano ang gusto nilang gawin sa Mindanao, magagawa nila. Kung gusto nilang ibalik ang drugs, ang kanilang mga drug business, magagawa nila. Kung gusto nilang ibalik ang EJK,
kill dito, kill doon, magagawa nila. Anything, dahil sila ang maghahari. Mga kaibigan, alam niyo ba, delikado to. Just in case na sila ang talagang magtagumpay, delikado yan mga kaibigan. Ang Mindanao ay hindi na magiging demokrasya, kundi magiging socialist republic. Magiging komunista na mga kaibigan. Baka magpa-adapt na sa China, knowing na ang dating presidente ay umamin, mga kaibigan, na payag naman siyang maging province of China. Mga kaibigan, taga Mindanao, umalma kayo. Umalma kayo sa usapin na ito. Dahil sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, ako taga Mindanao ako. Kayo ang apektado dito. At kayo ang kawawa. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo. Kayo ang kawawa. Mga kaibigan, nakakatawa. Pero alam niyo ba, hindi ito magpa-prosper. Ano yan? Kapag iniwalay ang Mindanao, magiging isang bansa siya. Hindi na siya Pilipinas. Magiging ibang bansa siya at kailangan ng mag-passport and then kailangan magkaroon sila ng sarili nilang constitution, ng sarili nilang flag, kailangang magkaroon sila ng sarili nilang national anthem. Lahat mga kaibigan, magbabago. Sariling mga batas, lahat. Magiging isang bagong bansa sila, hindi na Pilipinas. Kasi wala na, hindi na sila kasama sa Pilipinas. At tayo naman mga kaibigan, tayo dito sa Luzon, sa Visayas, at saka sa Metro Manila, kailangan na rin nating baguhin ang ating flag. Magiging dalawa na lang ang star, Luzon at saka Visayas. Wala nang Mindanao. At mga kaibigan, may magbabago na rin sa mga ibang kailangan na rin baguhin ang konstitusyon kasi 'di ba? Wala na yung Mindanao eh. Iba na, 'di ba? At kaya eto masasabi ko no, ridiculous talaga etong gustong mangyari ng dating Pangulo at ni Alvarez. Para lang sa kanilang selfish ambition, selfish gain, mga kaibigan. No? Eto, dinadamay nila ang taga Mindanao. Pero hindi ito mangyayari. Dahil sabi nga ni Congressman Pimentel, matagal nang ginawa ito eh. Matagal na ito, mga kaibigan, na talagang merong mga lumalabas na talagang very eager sila na ihiwalay ang Mindanao. Pero hindi naman nagtatagumpay dahil tayo ay iisang lahi, may iisang diwa, may iisang flag, at may iisang dugo. Tayo ay mga Pilipino. Huh? Nakakatawa itong mga kaibigan, talagang mga desperado. Dahil lang yan sa ICC, mga kaibigan, ICC lang ang dyan kasi gusto nilang magtago. No? May mga kasalanan kasi sila. No? So mga kaibigan, maraming po salamat. Mamaya na lang ulit babalik ako for another vlog. No? Estrella Rosales, good afternoon po. Marami pong salamat sa panonood. Richard Sarsonas, bakit hindi pa yan. Salamat po sa panonood. Yan. And then, Rose Reyes, salamat po sa panonood. Zarina Deiro Uy, salamat po sa panonood. James Anthony Neal, salamat po sa panonood. Terry, salamat sa panunood. Emilia Lopez, salamat po sa panunood. Jose Nedic Aragon, salamat po sa panunood. Lailani Baltazar, salamat po sa panunood. Yolanda Velasco Yoshida, salamat po sa panunood. Jose Nedic Aragon, salamat po sa panunood. And Loli D. Aniceto, ang vision nila ay yung malaking budget. Yes po. Salamat po sa panunood. Alberto Gladys Ocampo, salamat po sa panunood. CJ Dairit, salamat po sa panunood. Christina Cadano, salamat po sa panunood. No? At sa lahat-lahat po sa inyo mga kaibigan, kung hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan, salamat po no, sa panunood. At salamat din po sa nag-send ng star. No, nako, sino ba yung nag-send ng star? Ay, hindi siya. Nasaan na ba yun? Hindi ko na nakita kung sino yung nag-send ng star, mga kaibigan.
So maraming po salamat, Admin Rich Pumulito. Babalik na lang po ako mamaya for another topic. No? Fight fake news, expose the truth. Bye!